mga pulis ay illegal kung basihan mo yung PD16 auto because it is a game of chance na mayroong bet na nilalagay. So, yung yung peryahan naman, on their part, they claim it to be legal dahil nga mayroong permit issued by the local government. Pero ang punto rin naman ng pulis, baka mamaya kung i-apply nila yung PD16 auto, baka pati yung mayor na nag-issue ng permit ay pwede pa makakasuhan. So, sabi ko, ganitong deal natin. Kayong mga peryahan, huwag kayong magbigay ng SOP. Stop nyo yan. Because that is bribery, that is corruption. Stop nyo yan. Kayo namang police, NBI, law enforcement, huwag muna kayo manghuli. Hintayin muna natin yung DOJ opinion. May ebidensya pa nga doon, no? Yung mga resibo nila, di ba, na GCash padala. Pati media. Nagbibigay sila ng SOP sa media para hindi sila guguluhin. Dahil ang media daw doon, hindi naman lahat ng media. May media doon na nananakot sa kanila na pag hindi sila magbigay ng SOP, ay gagawa ng issue yung media, susulat kagad sa kanyang newspaper para sila i-raid ng polis. Nasa gitna daw yung media. So, yun ang napagkasunduan namin doon. Na since sabi nung mga perya operators, nag-operate sila ng peryahan na may kasamang yung color games na sabi naman ng mga pulis ay illegal kung basihan mo yung PD16 auto because it is a game of chance na mayroong bet na nilalagay. So, yung yung peryahan naman, on their part, they claim it to be legal dahil nga mayroong permit issued by the local government. Pero ang punto rin naman ng pulis, baka mamaya kung i-apply nila yung PD16 auto, baka pati yung mayor na nag-issue ng permit ay pwede pa makakasuhan. So, sabi ko, ganitong deal natin. Kayong mga peryahan, huwag kayong magbigay ng SOP. Stop nyo yan. Because that is bribery, that is corruption. Stop nyo yan. Kayo namang police, NBI, law enforcement, huwag muna kayo manghuli. Hintayin muna natin yung DOJ opinion. Ikaw, DOJ, sabi ko, DOJ, to set the record straight, magpalabas ka ng DOJ opinion para magiging advisory yan sa lahat ng law enforcement agencies at saka sa perya operators at saka sa local government unit na nag-issue ng permit. Sabi ko, magpalabas ka ng DOJ opinion. Then after that, whatever the opinion is, paglabas niyan, i-disseminate ka agad sa kanila for their appropriate action and magpapatawag ako ng isa pang hearing para to inform them formally as a committee na ganito talaga yan. Ganito, ganon. So, sir, sinabi niyo rin kanina, baka too much regulation, hindi rin magugustuhan ng mga peryahan. Yun nga, sabi ko nga sa kanila. Gusto nila kasi, as of now, walang national government agency na nagre-regulate sa perya operations. No PAGCOR, no GAB, no PCSO, or whatever national agencies. Gusto nila na mayroong magsasakop sa kanila. Sabi ko, tama na yun. Mayroong kayong, since you're an ambulant business, palipat-lipat kayo kahit saan, tama lang rin yung mag-regulate sa inyo yung local government unit. Sabi ko, be careful what you wish for. Kung gusto nyo i-regulate ng national government agency, baka mamaya pag ni-regulate kayo, medyo na nasisikipan na kayo, naiipid kayo, sabihin naman ninyo na mamamatay na naman yung perya industry dahil over-regulation. May regulation ng local, meron pang national government. Kaya sabi ko, ingat lang kayo kung sige kayo request ng national regulation. Sir, payag ba yung materya na isigil sa sugar? Ha? Payag ba yung materya na isigil na totally Kung? order game? Mag-stop na sila. Payag? Yung mga perya. Well, pag labas ng DOJ opinion, they have to follow. Sundin nila yun talaga, i-stop nila. Otherwise,
hindi sila hintuan ng raid ng mga polis, ng NBI. I-raid at i-raid talaga sila. Dahil illegal nga. Pero sir, din sila kumikita talaga eh. Yung involved na mga may... Totoo doon sila kumikita. Pero ang hirap naman talaga kung hindi natin ma-justify yung pinagkikitaan ninyo dahil illegal nga. Paano natin? We cannot decriminalize illegal gambling just because naawa kami sa inyo mga mahirap na perya operators. The law may be harsh but it is the law. Baka mag-underground naman sir. O kung mag-underground sila, subject to enforcement pa rin ng pulis yan. Huliin pa rin sila. So, kung gusto nila magpapatuloy, yun, pupunta na naman tayo sa bribery. Iba-bribe nila ang pulis, magbigay sila ng SOP weekly para hindi sila huliin. Ganun naman mangyari dyan. So, mahirap na sitwasyon yan. Dapat pairal talaga ang batas. Okay. Paano mo solusyonan yung palitan ng akusasyon ng dalawang chambers ng Congress? Dalawang Away ng Senate tsaka ng House. Paano yung mariresolve natin? On my part, I have already declared personally, may ceasefire. Sabi ko, ceasefire na ako, tama na. At ako'y lalaking kausap at may isang salita ako. Pag sinabi kong ceasefire, ceasefire talaga yan. Hindi kagaya ng NPA na pag sabi ceasefire, sige pa rin operate, sige pa rin pangambos ng mga sundalo, sige pa rin build up ng kailang forces. Ako, pag sabi ko ceasefire, tama na, time na. Para sa kabubuti ng bansa, dahil naawa na ko doon sa mga kababayan ko sa Mindanao na lubog sa baha. Sige tayo away dito. Tapos yung mga tao doon, walang kain. Hirap na hirap, hindi marating ng relief operation dahil isolated na lugar, grabing tubig. So, Parang pwede sa ibang congressman, sila una nanawagan ng ceasefire pero nagpasa ng resolution pa kahapon. Bahala na sila doon. Basta kami dito sa Senado, may isang salita. Pag sinabi namin ceasefire talaga. Wala nang... Would you want the same din sa House na tigil na muna? Well, baka sabihin nila, nakikialam na naman ako ng kanilang mawala naman yung interparliamentary courtesy. Bakit ko i-impose yung ceasefire ko sa kanila? Or kung magsabi sila ng ceasefire, totoong ceasefire,